So, ayan. Hello, everyone. Magandang umaga, magandang gabi, magandang tanghali. Anong oras man ito mapapanood. So, medyo pause tayo today. 3 days na ata. Dahil nagkaroon tayo ng trangkaso. Dahil sa papalit-palit ng klima, taglamig. Naka-jacket na. Kasi nga malamig. So, ayan. Ngayon lang tayo ulit nakapagawa ng vlog na medyo nachika-chika. So, ayan. So, for this video mga kapilingera, gusto ko lang i-share sa inyo yung pag nasa ibang bansa ka. Bilang OFW, di ba? Kahit sa sulok man ng mundo, pag OFW ka, kailangan ayusin natin ito. Kasi parang, yan. Parang, ang sarap pag may nangungumusta. Ang sarap sa piling pag may nakakaalala na kahit di mo naman kaano-ano, or hindi mo naman, kakilala mo siya, pero hindi mo po siya as in, lubos na kakilala. Kumbaga, mas nakikilala mo lang siya dahil sa social media, or kahit nagkikita kayo, hindi naman kayo totally nag-uusap, simple hindi naman kayo sobrang talaga, kakilala pero hindi yung sobrang lapit. So nakakatuwa pag naaalala ka na kumustahin, di ba? Kumustahin ka nang walang kailangan. Di ba? Nang walang kailangan. Kasi in the reality, English. Sa totoong buhay, kalugin na lang natin, parang nahihirapan ako. Sa totoong buhay kasi, pag nasa ibang bansa ka, nakakatakot pag may namumumusta. Sa akin naman, pag may namumumusta, okay lang kasi parang gusto ko yung lagi akong kinukumusta, diba? Ako talaga mahilig ako mangumusta kahit saan man sila. Nasa Pinas man sila o nasa ibang bansa man sila. Mahilig talaga ako mangumusta. Kaya pag ako ang kinumusta, sobrang happy, sobrang saya, diba? So, kaya ito, may kakilala ako na taga doon sa lugar namin na nangumusta na wala naman pong kailangan. So, di ba, nakaka-touch, hindi naman nakaka-happy kasi kahit alam mo na sa totoong buhay kasi, di ba, pag kinumusta ka, sa dulo, manghihiram, ganito, ganyan. So, ito parang ko, ay, ang sarap sa feeling pala pag kinukumusta na walang kailangan. Diba? Kinukumusta ka, tapos sasabihin niya, ito, ilalagay ko yung message niya. Ayan, diba? Yan, namumusta siya, na wala naman siya daw kailangan. Diba? Ang sarap sa feeling na, kumustahin kita, wala namang kailangan, di ba? So, para sa akin, kaibigan ko naman siya. Hindi lang ganun ka-dikit talaga, as in. So, ayan. Parang kami kasing mga nandito sa ibang bansa. Ang sarap sa feeling pag kinukumusta kami, na kahit yung kumustahin ka na walang kailangan. Di ba? Hindi yung kumustahin ka lang kasi may kailangan siya, manghihiram siya, or ano man, di ba? Yung pinakamasarap sa feeling talaga namin bilang OFW. Kasi, siyempre wala naman kami ibang kausap, lalo na pag nasa bahay yung trabaho mo, katulad ko, nasa bahay yung trabaho ko, wala naman ako ibang kausap, kundi yung mga alaga ko lang, yung amo ko lang, na may nakakausap ako yung Pinay pag pupunta kami sa kabila, sa bahay ng tatay ng amo ko, yun, may Pinay akong nakakausap. Pero pag dito lang sa bahay, cellphone lang yung hawak mo. So, ang sarap sa feeling pag may kumukumusta sa'yo, di ba? Maliban sa pamilya, lalo na siguro pag pamilya mo yung kukumusta sa'yo, di ba? Lalo na mas parang ganado ka magkilos, yung wala kang isipin na ikaw yung mangumusta sa kanila, yung sila na mismo mangumusta sa'yo na ay, sarap sa feeling kasi naaalala nila ako, di ba? So, kaya yun mga kapilingera, alam ko ang daming nakakaranas ng yung parang maalala lang sila tuwing sahod, maalala lang sila tuwing may kailangan. Ako naman, hindi naman ganun yung pamilya ko na kailangan lang nila ako pag may kailangan sila.
Kasi wala naman silang kailangan sa akin. Ako may kailangan sa kanila. So, di ba ganun? Salamat naman ako. Thanks God na yung pamilya ko naman ay hindi ganun kasabik sa sweldo ko. Kaya, basta salamat ako doon. Kahit yung anak ko nandun sa kanila, eh, hindi sila naghahangad ng maibibigay ako sa kanila. Kung may ibibigay, pero wala naman. Wala pa, siyempre, di ba? Wala pa. Sinasabi ko naman sa kanila na nandito ako, siyempre maliit yung sahod natin dito, di ba? Alam nyo na, pag sa Middle East, tapos first timer ka, maliit talaga yung sahod. Kaya, sinasabi ko naman sa kanila na saan na lang pag tumaas ng sahod. O, diba? Ako naman, di naman ako madamot. Pag mayroon ako, talagang magbibigay ako. Lalo na sa mga kapatid ko, nag-aaral ng kolehiyo. Eh, gusto ko naman talaga magbigay. Pero nakikiusap ako sa kanila na huwag mo na ngayon kasi medyo, alam niyo na, diba? Gets niyo na yan, maliit. Kaya, ayun ang mga kapilingera. So, maraming salamat. Nakaraan niya pa to na message. Ay, sobrang busy, kaya hindi ko siya nagagawa ng ginawa ko na lang talaga ng content para naman gusto kong i-share din at gusto ko din malaman ninyo na ang sarap sa feeling pag kinukumusta ka na walang kailangan. Siguro relate naman din lahat, hindi lang naman ako. Siguro sa iba na kinukumusta na walang kailangan kasi lately ang dami nangungumusta sa akin. Tapos, siyempre, sabihin mo, okay lang, ganito, ganyan. Tapos, sa dulo, may kailangan. So, siyempre, hindi naman palibasa OFW tayo, may trabaho tayo, buwan-buwan tayo nagsahod. Yung natin, tuloy-tuloy na, di ba? Tuloy-tuloy na yung nakakaipon na ba tayo, di ba? So, hindi naman ganon. Siyempre, sabihin natin, 20,000. Sino lang naman yan sa Pilipinas, di ba? Sa mahal na bilihin, sa dami ng mga project natin. So, hindi basta-basta. Kaya nga, yan, sobrang pasasalamat ko sa kanya na kahit pa paano, di ba, nakaka-touch, sarap sa feeling na nakakaalala. Thank you, be, na naalala mo ako. At, syempre, napanood niya daw yung mga vlog ko. Napanood niya yung vlog ko na, yun nga, mahirap talaga yung trabaho pag nasa gitnang silangan. Siyempre, nasa loob ng bahay ka lang. Tapos, alam niyo naman dito, di ba? Alam niyo naman dito, pag mga katulong dito, talagang pagod na pagod. Hindi katulad sa ibang bansa. Kung doon na pagod naman talaga magtrabaho. Pero, wala naman problema yun. Iba lang talaga yung trabaho namin dito kumpara sa ibang bansa. Tapos, medyo maliit na yung sahod. Kaya, ito mapapayo ko sa iba. Mag-ipon habang nandito tayo. Kasi dito, pag pumunta tayo dito, libre, di ba? So, kaya yan, ang mas magandang gawin natin, mag-ipon tayo na mag-ipon. At yung ipon natin dito, sa gitnang silangan, i-apply natin doon sa mga malalaking sahod. So, di ba? Ayun, mga kapilingera, yung magandang idea. Para naman, kahit pa paano, pag umalis na tayo dito, siyempre pagod na tayo dito, may gagamitin tayong pera para pang-apply natin doon sa ibang bansa. Para naman doon sa yung mga bansa na maayos-ayos, mga bansa na malaki-laki yung sahod, kahit katulong tayo ulit. At importante, na makakapahinga tayo sa loob ng isang araw talaga. Kasi dito sa gitnang silangan, wala talagang pahinga. So, di ba? Siguro, okay lang naman na kahit hindi mo na kailangan lumabas. Ang importante lang yung buong araw ay may ipapahinga ng katulong. Kasi lang dito, mayroon naman sa kontrata, hindi naman nasusunod. Kaya, wala din. Siyempre tayo, ay para hindi lang tayo umiba yung ugali ng mga amo natin, sige, susundin na lang natin sila. Yun yung nangyayari. So, ayun mga kapilingera, for this video, napahaba na yung chika. Ang gusto ko lang sana ay mag-thank you sa kanya na, ayun nga, naalala niya ako na ito lang kailangan. So, di ba, nakaka-appreciate talaga yun sobra. So, thank you, mga kapilingera. Thank you, bye!